Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Muli po ang inyong lingkod, Melissa Amil, ay bumabati na isang masaganang araw sa inyong lahat. Ngayon po, nandito po ako sa aking kwartong magulo. Yan. Ayusin ko po yan. Titiklopin ko po yung aking mga cover. Una, naayusin ko po, papagpag ko po. And then, ito po kasi sa lapag po ako natutulog, pag masakit po likod ko. Pag doon po sa aking katre, yung papagho, mahirap po. Ano siya, yung hindi ako malikot po kasi ako matulog eh. Hindi ako makakilos ng anong kilos po talaga. Ito CR ko. CR dito sa taas. Ayan. Linis ko yan. Wala lang ilaw. Ayan. Dito CR ko sa taas. Ayan. Medyo may kalumaan na rin po kasi ang bahay ko. Sinauna na ho to. Year 2000. Bali, patayin ko muna tong aircon. Muna dito. Ayan. Ang mahuhulog. Cellphone. Yun. Halinaw. Kumot. Kumot. Pin ko muna po. Lagi ako may handang tubig dito sa taas. Gawa ko minsan kasi ako nanginkit tong lalamunan ko. Lagi ako may handang tubig. Inom po tayo. Lagotok. Ngayon. Paligo ako ng buhok. Mainit eh. Ngayon, ilalagay ko po itong cover ko doon sa aking kama. Bagong labat to. Bagong labat. Yan. Tali ako ng buhok. Sa ganun, hindi ko nakasabog. Tag-init na ho talaga. Summer na talaga ngayong April. Kaya tayo ay lagi po mag-iingat. Magdadala tayo ng proteksyon sa arawan. Pag tayo ay nalabas ng bahay, magpapayong tayo, magpapahid tayo ng mga sunscreen, protection, lotion, body lotion na para sa panangga sa init ng araw na hindi nasusunog yung balat natin, yung radiation ng araw. Delikado dun po yun sa balat natin. And then, usong-uso po ngayong panahon ngayon ang tigdas, bulutong, pasintabi po, at kung ano-ano pong mga sakit sa balat. Dahil po tag-init nga po, ang ating mga anak, lalo na mga bata, ubot sipon, uso ho, mag-iingat po tayo.
At saka ingatan po natin ang ating mga anak at ating mga magulang, kapatid. Pagsabihan po natin na paglalabas, kailangan may protection, payong, sombrero, long sleeve na para nang sa ganun may protect tayo sa araw. Napakadelikado po ng araw sa balat. Minsan nakakaroon po ng pasintabi, skin cancer, gawa sa araw po. Sobrang init hapon na pero ang grabe ng sikat pa rin ng araw. Sa tindahan sobrang init ganitong oras. Pag nag-uunan na marami akong unan unan ko po ay 4. Nakatagilid tayo, pag matutulog tayo, nakatagilid tayo ng pakaliwa. And then meron tayong unan na nakaipit sa paa. Tapos so para yung ating hininga, yung ating lungs, hindi maipit yung ating baga. Tapos yung ating daloy ng bituka natin maganda ho. Pakaliwa ho, sabi ng mga doktor. Pag tayo hihiga, kailangan nakakaliwa. Nakakaliwa ho. Tapos may ipit na 2 unan sa paa. At isa pa po palang payo, yung ating po mga electric fan, wag po nating hayaang buhay. Pag aalis tayo ng bahay, baka makaligtaan po natin na yung electric fan po natin buhay, nakasaksak siyang ganyan. Yan, nakasaksak. To. Tapos nakasaksak ng ganito. Alam, bubunutin ho natin. Papatayin natin dito. Yan, tapos saka tayo aalis. Kasi ho, uso-uso po ang sunog. Nakakaawa. Yung sa Cebu, yung nabalitaan ko po na mayroong 3 anak, pasintabi po, nakakaawa. Kaawa naman po yung 3 bata. RIP, mga angels. Mga angels na po sila ngayon. Nakakaawa, awang-awa ako dun sa ina. Tapos yung bata, walang magawa yung nanay. Nakikita nga niya, nasusunog na nga yung yung bahay nila. Kaya po tayo, ngayong tag-init, andyan lahat talaga ang yan, lamok din, malamok din ho. Kaya ingat din ho tayo sa dengue. Magpahid tayo ng lotion. Disclaimer po, magpahid po tayo ng lotion, protekta sa lamok. Yan po, maayos na po ang aking kwarto. Yan, malog. Sarap ng higaan. Mamaya, pagtulog ko ng alas 8, paghiga ko po dito ng 8 ng gabi, pagtapos ko sa tindahan, pagtitinda ko ng 2 oras o 3 oras, and then, pahinga, kung walang labahin, minsan naglalaba rin ako sa gabi, pagka marami na akong damit, uniform ng anak ko. Bukas naman ay April 1, Ramadan, wala pong pasok holiday, kaya medyo relax po ako. Yan po ang aking higaan. Yan, maayos na ang aking kwarto. Mag-isa lang naman ako dito. Yan, tulog. Yan, dilalatag ko yan sa lapag. Gawa nga ho ng pag sobrang init doon, yung splendor ho ng init ng bintana. Kaya pag dito, maginhawa ho. Yan. Yung piano ko.
Wala naman yung alikabok yan. Wala ho siya. Kasi ho ay saradong-sarado ho tong aking kwarto. Saradong-sarado po. Kaya, yan po. Hindi ko po alam itong mata ko kung pabalik-balik ang ano. Sabi, ganito naman daw talaga ang ano. Katagalan. Dapat ho kasi makaligo ho ako sa tubig alat. Halimbawa sa Batangas Beach. Pupunta ho kami doon. Pero matagal pa, mga July pa. Pintayin ko pa dumating yung kapatid ko. Galing ibang bansa. Tapos so, makaligo. Yun, kami. Tapos ibababad ko ho to. Liligo kami. Para ho gumaling na ng tuluyan. Itong itosis ko po na pinarepair ko po. Pero hindi naman ho siya masakit. Talaga ando doon lang ho yung parang pamamagaho. May gamot ho yan. Nilagyan ko ho ng gamot kanina. Gawa ho ng nadali ko ho ng sarili kong kamay. Na ganun ko ho. Nang hindi ko ho sinasadya. Yan po ang aking kwarto. Inayos, niligpit, inayos ko po. Muli po ang inyong lingkod. Melissa Amil ay bumabati po ng isang masaganang araw sa inyong lahat. Good vibes lang po tayo. Lagi po tayo magmamahalan. Huwag po maiinit ang ating ulo dahil mainit ang panahon. Katulad po nung nangyaring karambulan doon sa Antipolo po na nagkainitan. Nagkaroon na po ng mga kumusyon na balitang-balita po sa Facebook. Yun po, nakakaawa, both side, wala ko tayong magagawa. Ganun talaga, tao lang tayo, magpagkakamali. Kaya po, payo ko lang sa inyo, tayo lalamigan po natin ang ating, may isip naman tayo, di isipin natin na ano kaya kahahantungan nito. After dito, matapang ako, lalabanan kita. Tapos yung init ng ulo natin. After naman ho nun, nakapadakit tayo, disclaimer. Pasintabi. Tapos, after nun, ano yung kahahantungan ho, maiisip natin sana, di ko ginawa. Kaya naman natin pigilan ang sarili natin di sana pinigilan na lang. Ito ko lalaban, aalis na lang ako. Umalis na lang, sumakay na lang sa sasakyan. Umalis na lang sana, di na ano yun. Kahit puro tama ang muka, punta siya ospital, magpa-doktor siya. Yun. Ganun po sana ang nangyari nung, napapanood ko, naawa ho ako Dami ko napapanood sa Facebook, kaya minsan ayoko mag-i-scroll ng Facebook, nakikita ko Kita ko yung nasunugan, na yung 3 bata, natatrap. Parang gusto kong ako yung tumakbo doon sa bahay, magbabasa ako ng buong katawan ko, tapos hahanapin ko yung magbabasa ako ng kumot. Ibababad ko sa tubig yung kumot, isasaklob ko, hahanapin ko yung mga anak ko doon. Parang ako yung yung taong nasasaktan grabe. Tapos yun dun nga sa pangyayari dun sa Antipolo na nagkasakitan po yung rider at saka po yung nasa van bahala na po si Lord sa kanila sana sila marausan nila ang kanilang problema. Hindi naman po sila nangingialam at nakikimarites at vlogger po ako, napapanood ko po yung mga pag nag-i-scroll ako, kumukuha rin ako ng mga idea kung ano po yung mga iba-vlog ko doon sa mga ibang vlogger. Lumalabas din po talaga yung sa speed ko yun sa pagka ako nag-i-scroll na ganyan sa aking Facebook, sa aking YouTube channel. Yun lamang po. Ano pa ba? Payo lang po ingat-ingat po tayo ngayon. Ingat tayo sa sunog, sa ating electric pan. Aalis tayo, siguraduhin nating nakasarado lahat, naka-off yung ating switch para safe tayo, yung ating tubig, patayin natin, sayang naman, baka pag uwi natin, baha na sa ating bahay. Yun, off natin lahat. Kung aalis tayo, may pupuntahan tayo, yun, bubunutin natin yung ating plug para nang sa ganun, iwas tayo sa sunog. Tingnan natin yung kalan natin. Kung magsisindi tayo ng katol, ilayo natin sa mga masusunog katulad ng kortina. Yan. Yun lamang po. At isang mapagpalang araw muli. Melissa Amil YouTube channel. Please like, subscribe, comment sa aking YouTube channel. I love you all. Bye po.